Magandang araw po sa inyong lahat. Bago natin simulan ang pagbabasa ng kwentong ibinahagi sa atin ni Sir Rico, ay inaanyayahan ko muna kayong pumindot ng like at mag-comment na rin ng kahit salamat Rico, para naman alam niya na marami ang tumatangkilik at nag-aabang ng kanyang padalang kwento na nagmula sa sarili niyang mga karanasan bilang isang magiting na babaylan. Gusto ko rin kayong anyayahang makinig sa pinakamaaksyong kwento na nai-upload dito sa ating channel. Ito ay ang Birador ng Santa Barbara na pinagbibidahan ni Rafael. Ito din ang Rafael na tumutulong paminsan-minsan kina Lino at Tingting sa kwento nating Aswang Killer na naroon naman sa ating side channel na Kwentong Aswang Comics. Nasa video description ang link ng playlist para kumpleto na at hindi na kayo mahirapang hanapin ang kasunod. 100% po itong ma-action ha. Sana ay ma-enjoy nyo. Birador ng Santa Barbara Series, Book 1 to 4, Part 1 to 239. Iyon na po ang kabuuan ng kwento. Salamat sa mga dadalaw at makikinig. Ipagpatuloy na natin ang kwento. Pinakiramdaman ko ang paligid ng aking kinaroroonan. Ramdam kong marami pa ang mga aswang na nakapaligid, pero hindi pa sila umaatake. Inilingalinga ko ang aking tingin sa paligid. Nakita kong unti-unti silang nawawala. Maging ang aura ay humihina na rin hanggang sa tuluyan ang mawala. Alam ko na agad kung saan sila nagpunta. Lumipat sila sa pinag-iwanan ko ng aking mga kasama na sina Lency, Angel at Manang Lorna. Ang hindi alam ng mga aswang na mas delikado sila roon dahil 4 ang naroon na nagbabantay. Naroon na si Mian, Menos, Gemini at ang sigbin na si Milo kasama ang grupo niya. Kaya hindi ako nag-aalala sa mga iniwan ko roon. Pinawalang bisa ko na ang proteksyon na inilagay ko sa kanila, pero naroon pa rin naman ang espiritual na bakod sa paligid. Lahat sila ay nakatingin sa akin. Nahalata ang pagtataka at napansin ko na titig sila sa mukha ko. Naalala kong aktibo pa nga pala ang aking paningin sa dilim, kaya malamang nakatitig sila sa mga mata ko na nagliliwanag na kulay green. Kinumusta ko sila kung okay lang ba sila, pero walang sumasagot. Yung kaninang lalaki na sobrang tapang at mayabang ay nasa gitna na ng mga kababaihan na takot na takot. Sabi ko sa kanila, "Oh, sino pa dyan ang ayaw makinig sa sinasabi ko? Pwede nang umalis." "Ikaw sir, di ba ikaw yung kaninang sobrang tapang at napakabastos ng mga pinagsasabi mo sa akin? Nasaan ang tapang mo ngayon? Dinaig mo pa ang mga babae? Nagpagitna ka pa talaga sa kanila. Anong nangyari? Nasaan ang tapang mo?" Hindi nakaimig ang lalaking iyon na makikitang nanginginig pa sa takot. "Hindi nyo ba alam kung gaano kadelikado sa lugar na ito? Kung mag-hiking kayo, ay dapat pinili nyo sa lugar na hindi gaano kalayuan sa mga kabahayan. O di kaya yung may matutuluyan talaga kayong bahay. Nakita nyo naman ang mga nilalang na dumating rito, di ba? Hindi kayo bubuhayin ng mga iyon. Akala nyo siguro sa pelikula lang kayo makakita ng ganun. Huwag kayong aalis dito, babalik rin ako agad. Ang magpilit na umalis at matitigas ang ulo ay hahayaan ko nang makaalis. Pero sagot nyo na ang buhay nyo." Iniwan ko na sila roon at binalikan sina Lency. Nakita kong tulog na tulog pa rin ang tatlo. Ni hindi malang nila naramdaman na inatake na sila ng napakaraming mga manananggal. Dahil iyon sa spell na ginawa ni Mian para mapalalim ng husto ang kanilang tulog at hindi magigising sa mga mangyayaring kaguluhan sa paligid at hindi rin maiistorbo ang kanilang pakikipaglaban.
Gaya ng inasahan ko, nagkalat ang napakaraming bangkay ng mga aswang sa paligid ng tent. Nakabalik na sila sa kanilang anyong tao, pero makikita ang napakaraming kalmot sa iba't ibang parte ng katawan. Lahat din sila ay kalahati lang dahil manananggal ang mga iyon at hindi na nagkaroon na makabalik pa sa kalahati ng kanilang katawan. Umusal ako ng orasyon, tapos umihip ang malakas na hangin. Lahat ng tinamaang bangkay ng aswang ay unti-unting naging abo hanggang sa wala nang natitirang bakas dahil inilipad na ng hangin. Lumapit ako kay Lency at ginising ko ito, pati na rin ang mga kasama naming mag-ina. Nagrereklamo pa nga si Lency dahil bakit raw ako nang gigising inaantok pa siya. Narinig kong sinabi ni Mian, "Pantas, hindi natin sila madadala doon sa kabilang grupo kung gising sila. Kaya ko nga sila pinatulog ng mahimbing kanina dahil bala kong dalhin doon sa kabilang grupo binabantayan mo. Kaso bigla namang dumating ang mga salot." Sabi ko naman, "Edi patulugin mo na lang ulit ng malalim para madala natin roon. Hindi natin sila mailalakad papunta roon, masyado pa yung malayo rito." Sabi naman ni Lency, "Uy, kuya, nagsasalita ka na naman dyan mag-isa. Nasaan ba tayo? Inaantok pa ako eh." Hindi ko na siya sinagot dahil hindi niya rin naman naririnig ang boses ni Mian. Umusal lang orasyon si Mian para muling makatulog ang tatlo. Sabi ni Mian, "Wala kang hahawakan ni isa sa mga dalagang yan, Pantas. Hayaan mo na sila, ako na ang bahala." Wika niya pa. Pero hindi ko siya pinansin. Gumawa ako ng lagusan patungo sa kinaroroonan noong mga hikers. Tapos binuhat ko na agad si Lency. Nakita kong sumama ang tingin sa akin ni Mian na halatang nagsiselos na naman. Si Angel naman ay binuhat ni Gemini, tapos si Aling Lorna ay binuhat ni Menos. Hindi kami dumiretso sa mismong tent ng mga hikers. Baka kasi magtaka sila kung makikita nilang nakalutang ang dalawa. Hindi naman kasi nila makikita ang mga gabay ko na siyang may bitbit kinama ng Lorna at Angel. Hindi pa nga namin na ibababa ang tatlo ay bigla silang nagising, kaya biglang nagkagulo. Napasigaw kasi si Manang Lorna ng kabayo. Tapos si Angel naman ay takot na takot rin na sumisigaw noong makitang buhat-buhat siya ng kakaibang nilalang. Pagkababa nga sa kanya ni Gemini ay biglang bumuelo ng takbo. Mabuti at nahawakan siya ni Lency. Nakita kong nakangisi naman si Mian habang nakikitang nagkakagulo ang mga kasama ko. Siya kasi ang may pakana noon. Bigla niyang binawi ang orasyon na pampatulog. Tinignan ko siya ng masama. Sabi niya naman, "Ayaw mo ako pansinin, di ba? E di mabuti na yung gising siya para hindi mo kailangan buhatin." Wika pa nito sabay irap sa akin. Dahil sa ingay ng tilian at gulat na sigaw ng mga kasama ko, kaya natawag ang atensyon ng mga hikers. Nagkaingay rin sila na marahil ay nagtataka kung ano ang nagkakaingay sa unahan. Kaya nagsilapit sila sa kinaroroonan namin. Noong makita nila ako ay kumalma naman sila. Sinabi ko sa kanila na sila Lency ang mga kasama ko sa pag-akyat ng bundok na iyon at napadaan lang kami sa bahagi nila sa kainabot ng gabi kaya ako naroon. Dinala ko na ang mga kasama ko sa bahaging malapit sa kanila para isang area na lang ang babantayan ko. Sabi ko sa kanila, "Sige na, magpahinga na kayo. Pasado 10:00 na para makaalis na rin kayo ng maaga bukas. Pero kung ayaw nyo pa rin maniwala sa akin, ay bahala kayo. Alam kong hindi nyo masyadong papaniwalaan ang mga nakita nyo dahil iniisip nyong namamalikmata lang kayo at bunga lang ng sininghot nyong marijuana." Sabi naman ng isang dalaga, "Paano kami makakasiguro na hindi mo pakana lahat ng nangyari? Gumamit ka pa talaga ng contact lenses na green ha? Para magbukhang kapanipaniwala. Huwag kami uy. Oo, pogi ka. Pero hindi ibig sabihin noon, mauuto mo kami sa mga parlor tricks mo."
Tapos pinagtawanan niya na ako. Ang mga kasama niya naman ay walang imik na nakatingin sa kanya. Sabi ko na lang, wala akong magagawa kung hindi ka maniniwala. Nababasa ko ang kalooban at iniisip mo. Alam kong matindi ang pinagdaraanan mo. Kaya wala kang ibang pinapaniwalaan kundi ang sarili mo lang din. Maging ang boyfriend mo nga, hindi mo pinagkakatiwalaan. At niloloko mo lang din ito. Tinalikuran ko na sila at sinabi kina Lency at Manang Lorna, kayong tatlo, maghanap na lang kayo ng ibang pwestong mapagpapahingahan nyo. Yung medyo nakadistansya kaunti rito. Manang Lorna, pakialalayan na lang ang dalawa. Sabi naman ng isang babae, sir, huwag mo naman po kaming iwan dito. Paano na kami? Maawa naman po kayo sa amin. Ikaw lang itong may nalalaman kung paano makipaglaban sa mga ganoong nilalang. Kapag iniwan mo kami, ay baka hindi na kami rito abutan ng umaga. Gusto ko pa makauwi sa mama at papa ko. Bigla namang sumabat iyong mayabang na lalaki, iyong nanlait sa akin. Hoy, Beng, tumigil ka nga dyan. Nagpapaniwala ka sa lalaking iyan. Magaling lang yan gumawa ng palabas. Naniwala ka naman agad. Bahala ka nga, magsama kayo. Tignan natin kung hindi ka magsisi. Wika pa noon. Tapos nag-away na sila bigla ng girlfriend niya. Dahil nalaman niyang niloloko lang pala siya noon mula sa sinabi ko. Sabi ko naman doon sa babae, Ma'am, huwag kang mag-alala. Hindi ko naman kayo iiwanan. Kahit naman hindi kayo naniniwala sa akin, tungkulin ko pa rin na protektahan kayo laban sa mga nilalang na narito sa kagubatan. Diyan lang naman kami sa may unahan ng mga kasama ko. Hindi pa kami aalis. Tsaka, ligtas kayo sa kinakapwestuhan yung tent dahil nilagyan ko iyon ng proteksyon. Kaya, hindi na kayo malalapitan ng mga nilalang na iyon. Sabi niya naman, pero sir, natatakot pa rin ako. Baka pwedeng doon na lang ako sa pwesto nyo. May mga kasama ka namang babae. Doon na lang ako makikisiksik sa kanila. Sige, okay lang. Kung saan ka komportable. Pero may pakiusap lang sana ako sa iyo. Sabihan mo ang mga kasama mo na wag lalayo sa tent nyo at wag rin maghiwa-hiwalay. Dahil kapag may lumabas sa ginawa kong proteksyon, siguradong hindi na sila makakabalik pa rito ng buhay. Tumango siya at nagtungo sa mga kasama. Narinig kong pinagsabihan niya ang mga iyon, pero maging siya ay pinagtawanan lang din. Meron namang iba na naniwala sa kanya, kaya iyong mga naniniwala ay sumama sa kanya papabalik sa amin. Kaya noong pagbalik ay 5 na sila, 4 na babae at 1 lalaki. Doon lang sila nagsipwesto malapit sa tent nila Lency. Habang nakaupo ako sa tabi ng tent ni Lency ay lumapit sa akin ang babaeng nakausap ko. Sabi niya, Sir, pwede ba akong tumabi saglit sa'yo? May itatanong lang sana ako. Sabi ko naman, sige po ma'am, itanong mo na habang narito pa ako. Tungkol ba ito sa kaibigan mo at sa mga nangyayari sa iyong kakaiba? Napatingin siya bigla sa akin habang mababakas ang pagtataka. Paano mo nalaman sir ang mga itatanong ko sa iyo? Hindi ko na siya sinagot. Tapos sabi niya, by the way, I'm Beatrice. Beng ang palayaw ko. So ano, kailangan ko pa bang ituloy ang mga sasabihin ko, yung mga itatanong? Parang alam mo na yata lahat ang sasabihin ko eh. Sabi ko naman, sabihin mo na rin. Kasi sir, yung babae kanina nakausap mo na hindi naniniwala sa'yo, best friend ko yun. Di ba po, kung mapapansin mo, napakaganda niya. Matagal ko na siyang best friend, kaya alam ko na ang ugali niya. Maarte yun at mataas ang standards pagdating sa lalaki. At iyong lalaki naman na sinabihan kang mukhang unggoy ay iyon si Jandel, boyfriend ng best friend ko. Kung tutusin, hindi siya gwapo di ba? Siya pa nga itong mukhang unggoy. Kaya sigurado akong hindi siya magugustuhan ng best friend ko. Napaka-arte noon at mahilig sa gwapo. Kaya hindi ako makahanap ng lehitimong paliwanag kung paano niya yun magugustuhan. Hindi niya papatulan yun. Kaya sa tingin ko ay parang may mali talaga. Hindi kaya ginayuma siya ng boyfriend niya para magustuhan niya yun? Sabi ko naman,
Oo, tama ka ma'am ng hinala. Ginayuma nga siya. At tuturuan kita kung paano mawala ang bisa ng gayuma sa kanya. Mga katribo, naalala ko lang ha, marami ang nagtatanong sa inyo sa comment section kung paano mapawalang bisa ang gayuma sa isang tao. Ito na siguro ang sagot sa mga tanong nyo. Pakinggan nyo na lang mabuti ang sagot ni Babaylang Rico sa tanong ng dalaga tungkol sa kung paano mapawalang bisa ang isang gayuma. Ipagpatuloy na natin ang kwento. Ganito ma'am, kumuha ka ng kapirasong tela mula sa damit ng lalaki. Kaunti lang, tapos kumuha ka rin ng hibla ng buhok ng lalaking iyon. Kahit isang piraso lang din. Pagsamahin mo ang dalawang iyon at sunugin hanggang sa maging abo. Tapos iyong abo ay ilagay mo sa pagkain ng kaibigan mo nang hindi niya nalalaman para siguradong makain niya talaga. Ganun lang, unti-unti nang mawawala ang bisa ng panggagayuma sa kanya noong lalaki. Tapos iyong nangyayari naman sa iyo, sabi mo nakakakita ka ng mga kakaibang bagay o nilalang. Dahil iyon sa bukas ang third eye mo, nananaginip ka rin ng mga makatotohanang pangyayari. Madali lang yan, kaya ko yang isara para hindi na maging aktibo. Pwede ba kitang hawakan? Sabi niya naman, saan po sir? Sa noo lang. Tapos ipikit mo ang iyong mga mata. Wika ko pa at inilapat ko na ang aking daliri sa noo niya at nag-usal ng orasyon sa pagsasara ng third eye. Pagkatapos ko yun gawin ay pinamulat ko na siya. Sabi niya naman, okay na po ba sir? Bakit parang wala naman akong nararamdamang nangyayaring kakaiba? Pero napansin ko lang na nawala ang pagsakit ng ulo ko. Sabi ko naman, normal lang yan na wala kang mararamdamang kakaiba. Dahil hindi naman pang espiritual ang kakayahan ng iyong third eye. Sige na, matulog na kayo ng mga kasama mo. Maghahating gabi na o. Maghanap na lang kayo ng mapipwestuhan. O di kaya, tumabi ka kay Lency sa tent ng babaeng walang katabi. Sabi niya naman, yung babae kanina sir na masungit, baka magalit yun. Ano mo ba siya? Bunsong kapatid o what? Sabi ko naman, stepsister ko siya. Inampun kasi siya ng mga magulang ko. Wala na kasi siyang mga magulang. Bukas ng umaga, kumbinsihin mo ang mga kasama mo na umuwi na sa bayan. Hindi kayo ligtas sa kabundukang ito. Tumango lang siya at lumapit na sa mga kasama. Lumipas ang ilang oras, pinakiramdaman ko ang lahat. Wala nang nag-iingay. Mukhang nakatulog na. Ako naman ay naghanda na para umalis. Noong masigurong mahimbing na nga ang tulog ng lahat, ay walang ingay na akong umalis. Binalikan ko ang kubo noong matandang aswang na tinanggalan ko ng kakayahan na maging aswang pangmuli. Wala nang liwanag sa labas ng bahay niya dahil namatay na ang siga. Sumilip ako sa bintana. Nakita ko na okay naman iyong batang alaga niya. Mahimbing ang tulog. Dumukot ako ng pera sa aking bulsa at iniipit sa gilid ng bintana para madaling makita ng matanda. Magagamit nila iyon sa kanilang pag-alis sa lugar na iyon. Hindi man iyon ganun kalaki, pero sapat iyon na panggastos para makalayo sila sa lugar na iyon para sa pamasahe at pagkain. Sunod ko namang pinuntahan ay iyong sinabi ng matanda sa akin na kubo sa unahan na may dalawang matandang aswang na gabunan ang nakatira. Gamit ang kakayahan at aura ng kalikasan ay madali kong natagpuan kung nasaan banda ang kubong iyon. Umusal lang muna ako ng orasyon para sa tagabulag para hindi ako madaling makita ng mga nilalang sa lugar na iyon. Nasa malayo lang ako nakatingin sa kubo. Mukhang tahimik naman, kaya dahan-dahan ako lumapit para alamin kung naroon ba ang sinasabing mag-asawang gabunan para makausap ko sana ang mga ito. Bago pa ako tuluyang makalapit ay bigla akong napahinto dahil may dumaan sa itaas ko na bahagi. Humangin rin ng malakas na halatang may malaking pakpak ang pumapagaspas sa itaas. Pero nagtataka ako kung paano naalerto agad ang mga iyon, gayong nakakubli naman ako
sa ikalawang antas ng tagabulag. Parang alam na nila agad na may taong lumapit sa kubo nila. Naisip ko na maaaring dahil iyon sa matalas ang pangamoy ng mga gabunan. Hindi ko rin namalayan na may malaking aso na pala na nakatayo sa may likuran ko. Kaya hindi ko napaghandaan noong dalugin ako noon ng malakas sabay hampas ng kamay. Dahil doon kaya tumalsik at bumalandra ako sa isang malaking puno. Tumagas ang dugo sa tiyan at dibdib ko, kaya umusal ako agad ng kabal at kalasag. Alam kong napakabilis talaga nilang kumilos. Halos hindi ko nga namalayan na inatake na akong muli noon. Nasa harapan ko na iyon agad at hinampas na naman ako ng kamay na may matatalas na kuko. Patuloy iyong umaatake ng pagkalmot sa akin pero hindi ko magawang makailag. Dahil may isa pang aswang ang dumating at hawak-hawak naman ako sa magkabilang tagiliran na nakabaon ang mga kuko ng kamay sa tagiliran ko. Kaya napaliad talaga ako sa sakit. Hindi ko pa kasi natatapos ang pag-usal ng orasyon kaya nakasarado pa ang poder ko at hindi pa rin aktibo ang kabal at kalasag. Mabuti na lang dahil habang panay ang atake noon ng kalmot sa akin, ay kusang nagbukas ang aking poder. Kaya nabitawan ako noong gabunan na may hawak sa akin mula sa likuran. Maging ang gamit kong tagabulag ay nawala rin dahil nagawa nila iyong kontrahin. Doon na ako nakahanap ng pagkakataon para lumayo saglit sa kanila at isagawa ang pagkumpleto ng aking mga orasyon at pagganahin ang kakayahan ng liksi, lakas, at kabal sa ikalawang antas. Pinagana ko na rin ang kakayahan ng tindo o iyong mas kilala sa tawag na mutya ng saging. Noong handa na ako ay mabilis akong bumalik sa lugar nila. Sa harapan ng kanilang kubo mismo, doon ko sila nakita ng malinaw. Kaya pala sila malakas dahil gabunan at mandaragit sila. Inakala nilang tinakbuhan ko na sila kaya ako lumayo. Dahil sa gamit kong ikalawang antas ng kabal, kaya unti-unting naghilom ang mga sugat ko. Hindi ko lang din inaasahan na ganoon sila kalakas. Nagawa nila akong masugatan ng malalim, kahit pa may natural naman akong proteksyon sa katawan. Nagawa nila iyong malampasan. Umangil sila ng sabay sa akin na tila minamaliit ang kakayahan ko. Kaya ako na ang naunang umatake sa kanila. Inuna kong puntiryahin iyong mandaragit dahil iyon ang nagpahirap talaga sa akin. Malalim ang pagkakabaon ng kuko noon sa tagiliran ko noong hawak ako mula sa likuran. Umusal ako ng orasyon ng pamako pero nakakamangha dahil nagawa nila iyong kontrahin. Ako patuloy ang ginantihan ng mataas na antas ng pamako. Kaya nahirapan akong kumilos pero mabuti na lang dahil mas lalo pang nag-ibayo ang lakas ng aking poder. Kaya hindi ako naipako sa isang lugar. Nakawala na rin ako agad at nakalipat ng pwesto. Gamit ang bilis ay inatake ko naman ang aso na gabunan. Pero napakabilis rin noon kumilos. Nakailag siya sa atake ko. Nagsalita iyong aswang na nasaan yung aso na gabunan. "Pangas ka, babaylan! Napakaliblib na ng lugar na ito, pero kami talaga ang napili mong kalabanin. Kung hindi mo pa alam, ay ipapaalam ko na rin sa iyo. Hindi ikaw ang unang babaylan na tumugi sa amin rito. Pero anong nangyari sa kanila? Wala na sila. Ipinadala na namin sa kabilang buhay. Pero bago iyon, ay nagawa naming mahigop ang lahat ng kanilang kapangyarihan, pati na lahat ng kakayahan. Kaya maaaring nagtataka ka kung bakit kaya naming sabayan ang mga atake mo at basagin ang iyong proteksyon, pati na ang antas ng kabal. Alam mo ba ang ibig sabihin noon? Ibig sabihin, hindi ka na rito makakaalis ng buhay." Sabi ko naman, "Aba, nagsasalita na rin pala ngayon ang mga aso. Huwag kang mayabang dyan, nagpapainit pa lang tayo. Dahil kung gusto ko kayong patayin agad, edi kanina ka pa sana wala rito sa harapan ko. Sample pa lang yung mga nakita nyo.
Nagpapakilala pa lang tayo sa isa't isa eh. Eto, bibigyan kita ng malinaw na sampol. Wika ko pa, sabay taas ng kanan kong kamay, sabay umusal ako ng kataga. Hanggang sa biglang bumagal ang galaw ng kapaligiran. Iyon bang nabalutan ng magnetic field ang paligid, kaya walang makaalis o makatakbo agad sa kinaroroonan namin. Kasunod noon ay ang pagbagsak ng malaking guhit ng kidlat na may kasamang apoy. Diretso yung tumama sa kasama niyang mandaragit. Pagkabagsak noong nilalang sa lupa ay abo na. Hindi nakaimik ang malaking taong aso o iyong gabunan sa pagkakagulat. Makikita ang pagbabago ng aura niya. Galit na siya at lalong nagbaga ang mga mata. Humaba pa lalo ang mga pangil at kuko. Tapos mas lumaki pa ang ulo. Akala ko ay susugod na siya sa akin, pero hindi pa pala. Dahil makalipas ang pag-ungol ng malakas, ay unti-unti rin siyang lumiit at nagbago ang anyo bilang isang matandang lalaki. Sobrang tanda niya na pala at kuba. Lumuhod siya sa harapan noong abo ng kasama niya. Alam kong asawa niya ang isang aswang na naging abo, kaya masyado siyang nasaktan sa nakita. Sabi niya doon sa abo, "Matagal ko nang sinasabi sa iyo, di ba? Na huwag na tayong magpatuloy sa ating ginagawa at iwanan ang pagiging alagad ng dilim. Kung nakinig ka lang sana, edi buhay ka pa sana ngayon." Wika niya pa tapos tumingin sa akin. "Alam mo ba, Baylan, na kahit napakaliblib na ng lugar na ito, ay mas pinili naming dito mamuhay dahil gusto naming itama ang mga nagawa naming mali dati. Pero ikaw itong pumasok sa teritoryo namin. Sana hinayaan mo na lang kaming mamatay sa katandaan." Sinagot ko naman siya. "Tang, hindi ako pumunta dito para patayin kayo. Gusto ko lang kayo makausap at kumbinsing magbago at tumiwalag na sa kadiliman. Pero masyado kayong arugante. Inatake nyo na lang ako bigla nang walang pasabi. Ipinagtanggol ko lang ang sarili ko. Masyado kayong nagtitiwala sa mga kakayahan nyo at iniisip na walang makakapigil sa inyo. Tandaan mo, lahat ng kapangyarihan o bagay na galing sa kasamaan ay matatalo talaga ng kabutihan. Kayo lang din ang sumira sa balak ko na tulungan kayo na makabalik sa normal na pamumuhay. Nabasa ko sa iyo kanina na nais mo nang magbago, pero masyado kayong nagtiwala sa inyong kakayahan bilang aswang at sa mga kapangyarihang inagaw nyo sa mga naunang babaylan na nakaharap nyo. Tandaan mo, lahat tayo ay may hangganan, lalo na ang kasamaan." Patuloy pa kaming nag-usap ng matanda sa mahinahong paraan. Sinabi ko sa kanya ang pakay ko sa pagpunta ko sa lugar na iyon. "Tang, nagpunta ako rito para sa isang mahalagang bagay na kailangan ko. Kaso tinambangan niyo ako agad." Sabi niya naman, "Babaylan, kung ano man yung kailangan at sadya ng pagpunta mo rito, ay wala na akong pakialam. Dahil ang mahalaga na lang sa akin ngayon ay mapatay ka at mapagbayaran ang pagpatay mo sa asawa ko. Ipinapangako ko, hindi ka na rito makakaalis ng buhay." Wika niya pa sabay umatras ng kaunti at nagsimulang mag-usal ng mga orasyon. Muli siyang naging taong aso pero mas malaki kaysa noong naunang itsura niya. Para na siyang malaking kabayo. Tinubuan na rin siya ng matulis na palikpik sa likuran at nagbabaga na ang kanyang mga mata. Tumingala siya sa itaas sabay umalulong ng malakas. Ilang saglit pa ay may mga naririnig na akong pagaspas mula sa itaas at mabibilis na yabag sa lupa sa hindi kalayuan sa amin. Nagtawag pala siya ng mga kasamahan, kaya naghanda na rin ako agad. Umusal ako ng orasyon para tawagin sina Mian at Milo kasama ang tropa nitong mga sigbing. Noong lumitaw si Mian ay sinabi ko sa kanya, "Mian, ikaw na ang bahala sa mga paparating. Alalayan mo sila, Milo. Mahihirapan silang kalabanin ng mga lumilipad." Sabi niya naman, "Huwag kang mag-alala, Pantas. Alam ko na ang dapat kong gawin. Pero huwag kang magpakakumpiyansa sa kalaban mo. Muntik ka nang mapuruhan kanina. Naramdaman ko ang pagbaba ng aura mo." Tinanguan ko lang siya.
Tapos ilang saglit pa ay nagsidatingan na ang mga aswang na tinawag noong matanda. Wala na silang paligoy-ligoy, diretso na umatake sa akin. Mabilis ko namang binitawan ang susing kataga para sa orasyon ng kidlat. Kaya mabilis umulan ng kidlat sa kinaroroonan namin at 4 agad ang tinamaan at natupo. Pero sadyang mabibilis sila kumilos dahil naramdaman ko na lang na may nakahagip sa aking tagiliran. Pagkatingin ko ay ang matanda pala iyon, pero hindi na iyon tumalab dahil nagkarga na ako ng 2nd antas na kabal. Kaya hindi ako nagawang masugatan ng kanyang mga kuko na animoy matigas na bakal noong kumalmot sa katawan ko. Noong matitigan ko ang matanda ay nginitian ko lang siya dahil hindi naman siya nakasugat sa akin. Umusal ako ng orasyon para sa kakayahan ng 4 Vedas. Ramdam ko ang lakas noon na dumaloy sa aking katawan. Sa isang kisap mata lang ay nasa harapan ko na ang matanda. Napakabilis niya talagang kumilos. Pero dahil sa aktibo na lahat ng kakayahang kailangan ko, kaya mabagal na rin ang mga kilos niya sa paningin ko. Nagawa ko na siyang mahawakan sa kamay. Hinata ko iyon pa ibaba, kaya malakas siyang bumagsak sa lupa. Tinapakan ko pa ang likod niya habang hawak ko pa rin ang kamay, kaya ramdam ko ang pagkabali ng mga buto niya sa braso. Inikot ko pa iyon at sabay hinila ng malakas, kaya natanggal iyon sa kanyang katawan. Tapos iniangat ko ang kanan kong kamay. May nabuo doon na sandata, isang malaking itak. Bahagi pa rin iyon ng kakayahan ng 4 Vedas. Sa pamamagitan noon ay pinutol ko ang katawan niya sa gitna, pero buhay pa rin siya. Kahit isa na lang ang kamay ay gumagapang pa rin siya papalayo. Pero kalaunan ay unti-unti na rin siya nanghihina at bumalik sa pagiging anyong tao. Pinakiramdaman ko ang buong paligid, wala nang nag-iingay. Kaya sa tingin ko ay naubos na nila Mian ang mga dumating na aswang. Nakita ko ang mga kasama ni Milo na sigbin. May mga sugat sila, pero dinidilaan lang nila ang sarili nilang mga sugat at gumagaling na rin kaagad. Muli kong sinabi sa matanda, "Ano Tang, kumusta na? Akala ko ba hindi na ako makakaalis pa dito ng buhay? Isa lang naman ang kailangan ko sa iyo. Gusto kong sabihin mo sa akin kung saan matatagpuan ang mga ligaw na talahib." Sabi niya naman sa akin sa nanghihinang boses, "Babaylan, mabuti pa patayin mo na ako kaysa maghirap pa. Sa lakas ng kakayahan mo, ay bakit kailangan mo pa ng ligaw na talahib?" Sabi ko naman sa kanya, "Wala akong pakialam sa kakayahan noon. Ang kailangan ko doon ay ang kakayahan na gamutin ang malulubhang karamdaman." Sabi niya naman sa akin, "Sige, ituturo ko sa iyo kung paano iyon makukuha at kung saan matatagpuan. Pero ipangako mo sa akin na gagawin mo rin akong abo at ihahalo sa abo ng asawa ko. Saka itatapon sa dagat para hindi na kami mapakinabangan pa ng mga taong gustong maangkin ang mga kakayahan namin." Sabi ko naman sa kanya, "Sige Tang, gagawin ko yan." Nagsimula na nga siya magkwento. Ang sabi niya, "Babaylan, sa araw ng Biyernes, saktong 3:00 ng hapon, ay may isang lugar dito na halos lahat ay kugon ang halaman ang tutubo. Halos 3 ektarya din ng lupain ang mapupuno ng mga kugon. At ang bukod tanging namumunga at namumulaklak. Saan ka ba nakakita ng kugon na namumulaklak at namumunga? Para makita mo iyon, ay dapat nakabukas ang 3 mong mata. Hindi yun mahirap para sa iyo dahil babaylan ka naman. Sige, tuparin mo ang usapan natin." Pagkatapos niyang magsalita ay umusal ako ng orasyon, kasabay ng pagkumpas ng kamay. Bigla siyang nagliyab at naging abo. Sunod kong inusal ay ang orasyon para sa hangin. Sa pamamagitan noon ay nabuo ang abo noong unang napatay na kasama niya. Iyong abo ng kanyang asawa, tapos siya naman ang isinunod ko. Nabuo iyon dahil sa maliit na ipo-ipo.
Naghanap ako ng baon ng nyug at inilagay doon ang mga abo. Saka umalis na ako. Sinabi ko kay Mian na dalhin ako sa tabing dalampasigan na agad niya namang ginawa. Noong naroon ako ay saka ko itinapon iyong abo. Pagkatapos noon ay bumalik na ako sa kinaroroonan noong mga hikers kung saan naroon din sina Lency. Pansamantala muna natin puputulin dito itong ating kwento. Magsama-sama tayong muli sa part 96. Mag-iingat po kayo palagi at hanggang sa muli.